Bibig pa nga lang. Medyo tinanghali po ako mag-umpisa magluto ngayon mga kanayan. Dahil kung makikita nyo, itong mga lagayan ko ng panggatong, pinaltan ko po ng poste. Para mas matibay, paghahanda ngayon papasok ng tag-ulan. Ito nga po, mayroon ako ngayong iniihaw na karpa. Ayan. Hahabol ko sa pananghalian, pang sahog ko naman po dito sa akin luluto yung mga gulay-gulay. Meron ako dito yung talbos ng kalabasa. At ito yung isang bulaklak na madami nga sa atin hindi na nakakilala. Pero tawagin daw ito ay bagbagkong or sabadikong. Sa parting norte, napakasarap niya at ihahalo ko nga po dito sa aking dabong. Kaya asahan nyo po yung mga susunod kong upload, mga ganto, pagkain pang tag-ulan, na mga pagkain bukid nga po kung aking tawagin. At ito na yung labong, nagahid ko na, pinigaan ko na ng asin para mabawasan yung pait. Yung iba naman pinapakuluan. At ito po yung kalabasa, pag nililinisan ko, may bahagi ko lang, tinatanggalan ko siya ng balat. Ganyan, para wala pong sabit-sabit pag inulam. Mas malinis. Papakuluan ko lang muna yung tubig kasama nito madaming luya para masarap, lasang sa labat. Saka ito po bagoong. Dito ko na nilagay sa kawali dahil ilalagay ko ng buo itong isda. Para mas masarap tingnan, hindi ko puputulin. Ayan. Ahaw! Buo. Baka sabihin ng iba dyan, mapait. Yung sabaw kasi nga yung isda, medyo sunog. Hindi po. Ganyan po talaga ang paraan namin ng pag-iihaw pag ganyan pang sahog. Saka ako naman susunod tong labong. Lagyan lang natin ng kaunting magic pampalasa. Saka itong bulaklak at yung talbos ng kalabasa. Sarap ng sabaw niya na makulay ang buhay kapag kumakain ng madaming gulay. Oho, to the hagod mayang. Una ko na nilabas yung isda para mahanginan. Mainit yung loob niyan. Saka ito po yung aking sausawan, bagoong. Lagyan lang natin ng kalamansi. Kung mapapansin nyo, tag-ulan na. Kaya ang dami na naglalabas ng langot. Sabi nga po nila, maglagay daw ng kandila. Kaya ito, dinaluwa ko na. Para siguradong hindi sila lumapit. Thank you Lord sa biyayang nasa aming harapan. Napakabuti niyo po sa amin. Patuloy niyo kayong binibiyayaan. Nilalapit po namin na ito'y basbasan upang sa ganon magsilbing lakas sa aming pangatawan. In Jesus' name, Amen. Kain na po tayo. Op. Huwag mamamatay. Sarap ng mga gulay-gulay. Laki ng itlog. Grabe ngayon ko lang napansin. Solid. Yan po yung itlog. Papalamigin ko lang muna. Ganyan ho yung mga isda na mga original na pansahog. Dahil nga laking bukid, mas pasok sa akin panlasa yung mga ganyan. At saka probinsya din ho kasi dito sa lugar namin, kaya madalang din yung mga isdang dagat. Diba? Hindi naman tayo pa yung kandila ko. Nakulala sila. Akatilis po kasi itong ilalim ng puno na to. Kaya yung mga hinog na akatilis, nalalaglag na bunga. Ayan po, pinupunta ng langaw. Ang sarap ng kombinasyon ng mga gulay-gulay sa isda, saka sa bagoong. Laki, grabe. Ang kapapakin.
Diyan ka lang muna. Unti-untiin ko lang yan. Aha. Talaga ito dahagod yung sabaw. Lumakay na naman. Sabol na kayo nyo. Bibig pa nga lang. Labas, ang bawis. Yan ko muna tatapusin mga karat. Papalamigin ko ng kaunti. Ngalim na isda. Hindi ko maulam ng mabuti. Mainit.